Good morning, sir. So this is my website. That is a design. So we have the sidebar. We have the dashboard, customer, category, size, product, and orders. So the code of that is we have the admin view. Makikita natin dyan kung ano yung code na makikita natin sa front. Then we have our controller. We have the add-cat controller.php. So dyan natin makikita yung code kung paano mag-insert ng yan. Ganyan po yung code. Then, wag lang natin kakalimutan yung include once. Then, yung config dbconnect.ph para magka-connect yung ating mga ginagawa. So, next, also, same na lang din yung sa insert. Then, we also have the delete and update code. So, yan lang, overview lang po sa code natin. So, next po is makikita natin yung relationship ng mga tables natin. Nakikita natin yan dito sa designer. So, yung mga connection na makikita natin is yung mga green, yellow, violet, and purple. So, sa green line, we have the user is connected also sa review and sa cart ID. And also sa orders. So, yan yung connected sa user. Yan yung mga relationship nila. Then, we also have the order ID also connected to order details, and order details is also connected to product size variation. And also, the review ID is also connected to the product. And product is also connected to wishlist. And the product is connected to the category. Then, dito naman tayo sa mga tables. Yan. Check lang natin sa cart. Sa category. Yan yung makikita natin na sa loob ng table. So, dito naman ngayon, ipakikita natin kung paano na nagwo-work yung ating website. So, makikita natin dito kung paano mag-add, edit, and delete. So, first, dito sa customer, mag-add tayo ng user. So, lalagay lang tayo ng customer name, email, and contact number. Then, add customer lang. Then, check natin if na-add. Yan, makikita natin na na-add. Then, check din natin sa ating database if na-add siya. So, na-add. Then, next is sa category. Try din natin mag-add. Yan, lagay lang tayo kahit ano. Then, add. Yan, check natin kung na-add. Yan. Then, check din natin sa ating database if na-add siya. Para makita talaga natin na well-function yung ating website. So, na-add na. Then, next, pwede din tayo mag-delete dyan. Yan. Check natin ulit if na-delete. Okay, na-delete na siya sa ating database. So, next, we have a size. Pwede din tayo mag-add dyan ng size, delete. Yan. Check natin. Yan, na-add na siya. Then, check sa website. And then, check natin dun sa database if na-add na. Yan. Then, next naman tayo dito sa product item. So, pwede tayo dito mag-edit and delete. Pwede natin i-update or i-change yung mga iba. Yan. Try natin muna mag-add para at least makita. Yan. Ganyan lang. Pag-click mo yung add product, makikita natin yung product name, size, description. Then also, we have a category drop-down na makikita natin. Then, pwede din tayo mag-add dyan ng picture. So, for now, anything lang muna. Ganyan. Kunwari, ganyan yung picture na nilagay. So, makikita natin yun dun. Yan. Ganyan yung output niya. So, kung gusto mo naman na i-edit, yan, check muna natin sa ating database if na-add siya. Yan. Yung ipinakalas, nakita natin na na-add. Then, kung gusto mo naman na i-delete, pwede din naman. Then, kung gusto mong i-edit, i-update yung mga nilagay mo na description, unit price, or yung picture kung gusto mo i-change. Yan, update item lang. Okay. Then, check natin if na-change. Yan, na-change na. Then, kung gusto mo namang i-delete, pwede din naman. Delete lang.
Yan. Then, check natin sa ating database if updated ba. Yan, na-delete na siya. Pwede na tayo mag-delete ng iba pa kung ano pang gusto natin. Yan. So, yan lang po ang function ng aking website. Thank you!